Marami ang mga naglatag ng kanilang mga pelikula sa pamunuan ng Metro Manila Film Festival para sila ay mapili. Banggaan ito ng mga magagaling na mga artista. Kasi sa panahon ngayon sa mahal ng sine, 'di ba? Mahal ang mga bilihin, mga pelikulang nilalangaw, hindi kumikita, ng mga padala-dalawa, tatlo-tatlo lang ang pumapasok sa sinehan na nagagalit at naghihimutok bakit daw hindi nakapasok ang pelikula ng kanilang idolo. Nako, mas may mga malalaking artista pa na nanahimik na lamang. Hello! Welcome back to my channel! Magandang araw! At kung anong oras nyo man ako napapanood, naku, tapusin nyo po yan! Paki-like, paki-share at mag-iwan ng komento, pero magpakabait at huwag pabibiktima sa clickbait. At dahil walang maling opinyon, tayo po ay makikiosyoso sa bawat kwento, makikisali pero hindi makikigulo. At ako ang inyong marites na maghahatid sa inyo ng mga intriga na Mia Chika Dora! At ito ang latest. 10 pelikula ang napili sa MMFF ngayong taon. Naku, masaya at nagdiriwang ang pamunuan ng mga pelikula na napili ngayong taon sa Metro Manila Film Festival na ipalalabas simula sa December 25 at matatapos ng January 7. So syempre, isa itong oportunidad para sa mga mamumuhunan, sa mga producer ng pelikula para mapili sila at maipalabas ang kanilang pelikula ngayong darating na Metro Manila Film Festival, di ba? Oras ng mga bonus, may pera ang taon, talaga namang lumalabas, nagse-celebrate, hindi lamang ang mga magjojowa, kundi ang buong pamilya, di ba? Lumalabas at nanonood ng sine. Kung kaya taon-taon ay pinagdiriwang ang Metro Manila Film Festival. Ayan, 10 pelikula at talaga namang napakaganda, mga bigating mga pelikula ang napili ngayong taon. Pero syempre, marami ang mga naglatag ng kanilang mga pelikula sa pamunuan ng Metro Manila Film Festival para sila ay mapili. At syempre, ito ang kriteria para mapili. Nako, 40% artistic excellence, at 40% commercial appeal, at 10% Filipino cultural values, at 10% naman ang global appeal. At kung dati-dati ay 8 pelikula ang napili na ko ngayong taon ay 10 at ito ang mga masaswerteng mga pelikula na napili ngayong taon. Una ay ang A Mother and Son Story na pinangungunahan nila Sharon Cuneta at Alden Richard under Cinico Production, directed by Noel Naval. Pangalawa ay ang Penduko nila Mateo Guidacelli at Christine Reyes under Sari Sari Network at directed by Jason Paul Laksamana. At ang pangatlo ay ang Kampon nila Derek Ramsey at Beauty Gonzalez under Quantum Films, directed by King Palisok. At ang pang-apat ay ang Rewind nila Dingdong Dantes at Marian Rivera under Star Cinema, APT Entertainment at Agosto Dos Media, directed by May Cruz Albiar. At ang panglima, syempre, ang When I Met You in Tokyo nila Vilma Santos at Christopher De Leon under JG Production, directed by Rado Pero and Romel Pensa. At ang pang-anim, ang Becky and Badette na pinangungunahan nila Pokwang at Eugene Domingo under Idea First Company, directed by June Robles Lana. At ang pangpito ay ang Malyari nila Piolo Pascual at Janela Salvador ng Mentor and Clever Mind Incorporated, directed by Derek Gabrido. At ang pangwalo ay Firefly ni Alessandra De Rossi at Dingdong Dantes under GMA Network at GMA Public Affairs, directed by Zay Gadulay. At syempre ang pangsyam ay ang Broken Heart Trip ni Christian Bables under VMC Film at Smart Films, directed by Lim Lurca. At syempre ang kukumpleto sa 10, ang pelikulang Gumborsa nila Piolo Pascual, Khalil Ramos at Elijah Canlas under MQuest Ventures at Jescom Films, directed by Pepe Jokno. At yan nga mga pelikulang maswerteng nakapasok ngayong taon na ipalalabas sa Metro Manila Film Festival ngayong December 25 hanggang January 7. Hindi lang sa buong Metro Manila ito ha, buong Pilipinas po itong ipalalabas. At tulad ng ating inaasahan na lagi nating nasasaksihan, bago ito mag-umpisa sa December 25 na kung magkakaroon muna ng parada sa December 24. Syempre, magkakaroon ng Parade of Stars at iikot sila sa mga piling kalsada ng Metro Manila at talaga namang naglalabasan ang mga kababayan natin para makita ang kanilang mga idolo at paboritong mga artista na nakasakay sa mga float. Syempre, nag-aabang hindi lang sa mga kending itatapon, sa mga poster at mga free na t-shirt. Bukod doon, syempre,
kakaway at makikipagnitian sa kanilang mga paboritong artista. At syempre dahil araw ng Pasko, naku, bigayan ng regalo at bigayan din ng bonus. May pera ang karamihan sa mga tao, lalo na ang mga bata, mga pinamaskuhan nila. Diba? Kailangan lumabas, mag-relax, sumaya, kasama ang pamilya. At syempre, isa sa mga ginagawa ng pamilya ay ang manood ng sine. Piliin ang mga pelikulang gusto nilang panoorin. Pero mas maganda, lalo na kung may budget lang din, ako, suportahan ang mga pelikula. Naku, kung 10 ito, marami-rami ito. Kasi sa panahon ngayon, sa mahal ng sine, di ba? Mahal ang mga bilihin. Kung mayroong extra man, hindi naman mapapanood ang mga pelikulang kalahok lahat. Nako, tanggapin na natin yan. Kahit pasabihin na natin na panoorin lahat, nako, nasan ang budget, di ba? Labanan ito, na kung sino ang magtatagumpay, sila ang mananatili sa sinihan. Maaari magdagdag pa ng sinihan. At yung iba naman, mga pelikulang nilalangaw, hindi kumikita, ng mga padala-dalawa, tatlo-tatlo lang ang pumapasok sa sinihan. Nako, unang-una, babawasan ng sinihan. At worst, nako, ipupull out na sa mga sinihan. At yun ang masakit, lalo na kung hindi nakabawi ang producer. Diba? So, yun ang reality. At syempre, napakalaking tulong din daw ang mapansin ang pelikula, magkaroon ng awards, makilala. Kaya ang ibang pelikula na nasa mababa, nako, umaakyat, bumibenta. Talagang humahataw sa takilya, lalo na nakapag nabalitaan ng taong bayan, nako, award-winning, maganda, maraming nakapansin, magaling daw ang mga pagganap ng mga artista, panonoorin sila. Kaya syempre, inaabangan din ang awards night sa December 27, nako, banggaan ito ng mga magagaling na mga artista. Abangan natin kung sino ang mananalo bilang Best Actress, Best Actor, Best Director, at syempre, ang Best Pictures. Nako! Samantala, sa kabilang banda, marami rin ang nalulungkot dahil sa 30 pelikulang pinagpilian, nako, 10 lang ang napili. At isa nga sa mga hindi napili ang pelikula ni Maricel Soriano at ni Roderick Paulati, ang pelikulang In His Mother Eyes. Nako, sayang! At syempre, ang ina mo, na directed by Joey Lamangan, kung saan pinangungunahan ni Lotlot de Leon at ni Charlie Dizon, hindi rin nakapasok. At ang Lola Magdalena, nila Gloria Diaz, Lisa Lorena, at Pia Moran, hindi rin nakapasok. At syempre, marami ang mga fans ni Nadine Lustre na nagagalit at naghihimutok bakit daw hindi nakapasok ang pelikula ng kanilang idolo. Nako, ang Nocturno. Na kung matatandaan, si Nadine Lustre ay Best Actress nung nakaraang taon at siya rin ay nanguna sa pelikulang Deleter. Natalo daw niya ang pelikula ni Vice Ganda. So marami ang mga nagtaka bakit daw hindi nakapasok, baka daw may politika at kung ano-ano pang mga intriyang ipinapasok sa pelikula. At baka daw hindi matanggap ng pamunuan ng MMFF ang pagkakaroon ng back-to-back success ng pelikula. Hindi naman natin sigurado. Hindi porkit nagtagumpay last year, naging Best Actress last year, nanguna last year, mangunguna rin ngayon. Diba? Wag naman din mag-assume. Wag natin i-claim ang pagiging back-to-back success. Nakakalungkot na hindi nakapasok. Pero syempre, dumadaan naman ito sa pagpipili. Kumbaga sa hurado. Di ba may mga criteria? Sabi nga, pag nagkaroon na ng mga ganitong tema, sana iba naman. May comedy, may horror, may romantic comedy. Iba-iba. Kasi hindi pwedeng magdoble-doble. Diba? Ganun yun. Ang galing ko doon. Sabi nga ng mga ibang fans nila Maricel Soriano at ni Nora Honor na bago daw maghimutok si Nadine Lustre or ang mga fans ni Nadine Lustre, nako, mas may mga malalaking artista pa na nanahimik na lamang. Kaya maswerte ang mga napili ngayong taon at sa mga hindi naman, nako, better luck next time. Or maaaring maihabol nyo ang pelikula sa mga susunod na panahon, di ba? Kaya sa mga tagahanga, sa mga susuporta ng Metro Manila Film Festival, nako, so good na sa mga sinihan, wala namang magdidikta sa inyo kung ano ang inyong gustong panoorin. Naku, nasa inyong desisyon kung anong pelikula ang inyong pipiliin. Diba? At sana ang mga pelikulang kalahok, nako, ito ang maging rason para bumalik na ang taong bayan sa mga sinihan. Kaya naman sa lahat ng mga kalahok, nako, congratulations at good luck sa inyong pelikula. At yan lamang po ang ating mga chismaks for today. Maraming salamat. Nako, mag-iingat po tayo kahit saan man po tayo naroroon. Kung kayo pa ay may mga opinion, suggestion, reaction,
yon, paki-comment down below. At palagihang lambing sa tagapanood sa akin na kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Maraming salamat at syempre hit the bell button para updated kayo sa mga chismax at ganap ng inyong all-around kasama at kachika, Nemya Chikadora!